O eto, si Bato de la Rosa, paniwalang paniwala doon sa mga survey. Ano daw ho? Kasi daw doon sa Pulse Asia, kung di ako nagkakamali, pang ilan ang ating Pangulo? Bagsak. Bagsak daw po. 28 o 29% yung survey ng Pangulo. Ano, ganun kabobo na ba ang Pilipino para masabi yan? Nabagsak ang survey kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung sino pa yung binabato ng kung ano-anong mga issue at sumasagot naman, siya pa yung hindi tatangkilikin ng tao. Siya pa yung hindi papaniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Parang may maliho sa ating mga Pilipino. Di ba? Kung sino pa yung tinatanong about sa pondo ng bayan, kung saan napunta, at merong mga resibo silang ipinasa sa COA na hindi nila masagot, sila pa po yung irerespeto at pagtitiwalaan ng bayan. Parang may maliho. No? Kaya ho ako naniniwala, mga kababayan, na naku po, yung mga survey na yan, gawa-gawa lang ho ng mga DDS yan. Napakasimpleng intindihin ho kasi. Di ba? Simpleng intindihin. Pag si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi, adik, nagdodroga, etc. Ano po ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos bago mag-umpisa ang eleksyon? Nagpa-drug test kasama si Vic Rodriguez. No? Pagkatapos ng eleksyon, nagpa-drug test ulit. Ngayon, gustong gawin uto-uto ng mga DDS. Drug test na naman. Ano yun, lokohan na? Uto-uto ba ang presidente? Ilang beses magpa-drug test? Si dating Pangulong Duterte, ano sabi ni Roque doon? Sabi ni Roque, hindi po dapat magpa-drug test ang Pangulo. Tapos na. Di ba? Hindi na nila sinagot. Ni-isang beses yung dating Pangulo, hindi nagpa-drug test mga kababayan. Pero eto ho, si Pangulong Bongbong Marcos, 2 beses, tinugunan. Yung mga gusto nilang mangyari. Kaya lang ho, sa pangatlong beses, pang-uuto na ho yun. Hindi ho uto-uto ang ating presidente. Ngayon, ano pa ang dagdag na dyan? Dagdag na pruweba. Sumagot ang PIDEA. Walang katotohanan yung bintang ng dating Pangulong Duterte. Diba? Sumagot ang PIDEA. Walang katotohanan yun. Diba? Pero dito, pagdating naman po dito sa kampo nila Bato de la Rosa, wala ho Mga iwasan po. Ito si Bato. Naku, ilang beses pinapatawag sa Congress para bigyan ng karapatan, ibigay yung kanilang karapatan para magpaliwanag. Ano ginagawa niya? Iniiwasan. Si Inday Sara Duterte, ano ginawa? Iniiwasan. Puro kaartihan po ang ginawa nila doon sa House of Representatives. At para nga, kagaya nung nasabi natin kanina, para maiiwas sa utak ng sambayan ng Pilipino, yung confidential funds ibinaling sa iba. Sinisisi si Martin Romualdez, sinisisi si Saldico, na kesyo 2 tao lang daw po ang nagpapatakbo ng Congress, mga kababayan. Sabi ni Mrs. Smile, Boss Mark, naglelechon pa yan. Si Bato. Tingin ko nga, isa itong si Bato sa si Bato sa nagpa-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kasi bakit to? No? Tingin ko lang naman yon. Kasi noong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, nag-iiyakan po yung mga DDS. Pagkatapos ng 2 araw, nag-iiyakan pa din yung mga kasulad-sulad. Si Bato naglelechon na. Nagre-red horse na. Masaya na. Nag-happy-happy na. Parang baliwala sa kanya. Ano ba sabi ni Bato dito? Ang dami ko na sinabi. Mahirap yung mga puro ka lang figures, pero ang mga tao ay natatakot. Di ba? Saan natakot? Kay Pangulong Bongbong Marcos? Saan natakot? Sa sa
pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos, parang wala namang ganon. Mas takot nga yung mga kababayan natin, lalo na pagpayat, o lalo na yung mga medyo luwa ang mata kasi may sakit. Mas takot dati. Saan? Sa mga pulis. Kasi kapag yung naispatan ka, payat nito suspect to, addict to. Mayayari ka. Mas takot doon. Di ba? Mas takot yung mga kapwa natin maliliit na mga mamamayang Pilipino nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil kapag ka ikaw nabangga o binangga o kinalaban nung mga kakampi ni Duterte o yung best friend ni Duterte na si Buloyski, wala kang laban. Di ba? Pag naghain ka ng kaso sa kanila, basura agad. Di ba, Sir Archie Beroya? Doon mas takot yung mga kapwa natin, mga Pilipino. Sabi ni Joel Depano, 282 likes ko, bossing. O yan, salamat Joel Depano. I-comment, i-like nyo lang po yan, tapos i-commento ninyo kung pang ilan ang inyong like upang sa ganon, ma-shoutout namin kayo dyan sa comment section. Mahirap yung mga puro ka lang figures, pero ang mga tao ay natatakot, di ba? So dapat puntahan mo yung mga tao, tanungin mo, do they feel safe? Oh, madami naman nagsasabi, safe. Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro si Bato, mga kababayan, dahil nga po araw-araw may nagsasabi at may nagpaparinig sa kanya, naku Bato, nandiyan na yung ICC, lagot ka. Siya po, pakiramdam niya, hindi na siya safe. Kinakabahan na ho, mga bossing. Someone, shoutout sa'yo. 320 like. Siya po, pakiramdam niya, wala na, hindi na siya safe. Di ba, Maria Valentina? Kasi kaka-ICC. Makarinig lang ho to ng konting ICC, mga kababayan, napapamikmadi. Come on, Mr. Trillanes, mikmadi! Napapagano na ho, mga bossing. Come on, Mr. Trillanes, ikaw na ang magpusa sa akin. Mikmadi! Di ba, MacSafe? At Eseng Mariano? Diyos ko po. Iwan ho natin si Bato. Kasi etong si Roque ho, mga kababayan, naku, pansin nyo ho ba kay Roque? Parang talagang isinisiksik niya na lang ho ang kanyang sarili. Mga kababayan, mga boss chief, amo sir. Uulitin ko, dito ho sa ating vlog, mga kababayan, yung nakikita nyo pong title, doon po mismo sa thumbnail, ibang ano po yun, paksa po yun. No? Ito, yan, kagaya niyan. Yung Harry Roque, wala na, parang wala na ho sa mga Duterte.